Another benta series for today's video. At alam nyo bang binentahan ko din si Kagawad Lovely dito? Sardinas. Luto ka mo? Gawin! Anyan! Nakiradoan na ko nga pa ano. Madam, apit ka rin pa man dyan. Shop DJ para municipal council. Hi everyone! Syempre, ano pa bang isi-share ko sa inyo? Kundi another harvest day dito sa bukid namin. Magkasabay nga yung pamimitas ng katuray at yung pamimitas ko ng pechay ngayon. At ganap pa nga to nung bago kami magkagayan. Alam nyo ba lahat ng activities ko ay naka-schedule? Kunyari yung harvest day at benta day ko. Especially kung may bigla ang lakad o di kaya may schedule pang iba. Syempre, hindi ko to pwedeng pabayaan. Yet bago nga kami umalis papunta ng Cagayan, kailangan ko muna mag-dispose kahit konti. Sobrang malalaki na kasi yung mga replanted dito. Ilang araw ba naman akong mawawala? Baka pagbalik ko dito ay gahigante na nga yung laki. Anyway, alam ko pala maraming bago dito sa page natin. Ito po pala ay sarili naming pananim ng tatay ko. Last December pa nga yung mga pananim na to. May part na direct seeding at yung iba naman ay replanted dahil magkakasunod na nga silang lumalaki. Minsan 2 beses sa isang linggo nga yung pagtitinda ko. Pero hindi ako sa palengke nagtitinda. Yun nga lang sa harap ng tindahan ng pinsan ko. Naabutan ko pala yung tatay ko dito, naglilinis naman ng sungsong na paninda nila. Tapos ito na rin yung na-harvest nila na bulaklak ng katuray. Uulitin ko lang ulit, sila pala ay nagsusupply sa palengke namin. Halos 1 dekada na nga sila nagsusupply. Sa dami ba naman ng tanim ng tatay ko ng mga puno ng katuray? Tapos dati daw ay nagbebenta din sila ng mga seedlings. Marami nga silang sinusupplyan doon sa palengke. Ang katuray na yan ay hinahalo nga kasi nila sa tumpok ng pangdiningding o di kaya pang buridibud. Alam nyo ba sa 1 kilo ang bagsak nila ay 70 pesos? Tapos sobrang dami na rin nun. Sa palagay ko, sobrang mura na nga yung bagsak nilang 70 pesos per kilo. Sobrang hirap nga din kasi manungkit at manguha niyan. Dati nga kasi ay sinubukan ko din manungkit. Alam nyo bang nangalay lang naman yung batok ko ng sobra ang inabot ko? Aside from katuray, itong spring onions din ay per order. May nag-order ng 2 kilo kaya yun lang yung hinarvest nila. Ito po pala yung taniman namin ng katuray at yan yung puno niya. Maliban sa harap at side ng bahay, nakapalibot nga din sa buong palayan. Hindi naman siya masyadong lumalaki. Yun nga lang, medyo mataas na yan para sa amin. Kasama pala ng tatay ko na nagha-harvest ay yung pinsan ko. Minsan inaakyat ng tatay ko samantalang yung pinsan ko ay sinusungkit naman. Alam nyo bang ang hirap makabuo ng 1 kilo dyan? Sinubukan ko nga din noon umakyat. Tapos kapag malamig yung panahon, kuripot yan mamulaklak. Hindi nga sila nag-bloom. Pero pag ganitong medyo mainit-init na yung panahon, ay dun nga siya namumulaklak ng marami-rami. Sinubukan ko nga din kumuha dito, pero yung medyo mabababa lang. Kwento pala sa akin ng tatay ko. Mula nga daw nung umpisa ng pagka-harvest nila ng ganito, libo-libo na nga daw yung kinita nila dito. Nung kalakasan nga daw ng bulaklak, twice a day pa nga sila kung kumuha. Anyway, gusto ko nga lang pala to ikwento sa inyo. Alam nyo ba, yung libo-libong kinita nila? Alam nyo bang walang cash na puhunan dyan yung tatay ko? Sipag at tiyaga nga lang daw yung naging puhunan niya. Kasi may nagbigay lang ng seed sa kanya para itanim hanggang sa napadami niya. At hanggang ngayon ay continuous nga yung income. Dahil nga namumunga din yung katuray, nagpatubo siya ng maraming seedlings at tinanim dyan sa paligid. Diba? Hindi rin pala kailangan talaga ng pera para kumita ng malaki. Talagang sipag at tiyaga ang puhunan. Anyway, nakapag-harvest na rin pala ako ng konting bunga ng ampalayan ay pamimigay ko naman sa pinsan ko. Tapos ngayon, mangunguha naman ako ng talbos ng kamote na dadagdag ko sa paninda ko. Alam nyo ba nung una, pechay lang talaga yung tinitinda ko. Hanggang sa naisipan ko na nga lang magdagdag ng talbos ng kamote. Since overflowing naman yung supply dito at hindi naman mauulam lahat, bakit hindi ko gawing pera? At yun nga yung ginawa ko. Yung una, sinubukan ko lang ng 3 plastic, nabenta agad tapos may naghahanap pa. Kaya't ng mga sumunod ay dinadagdagan ko na. Diba tinanim lang yan ng kuya ko tapos ngayon pinapakinabangan na namin. Kailangan nga lang din magsipag sa pangunguha. Dahil dito nga lang kami sa bukid nakatira ay halos hindi na namin problema yung ulam namin sa pang-araw-araw. Nalot kami at nasanay naman sa mga gulay. At dahil nga tapos na ako sa pagbabandel, inaayos ko naman na yung mga paninda ko sa basket. Kailangan ko na nga rin kasi lumabas ng bahay ng around 9:30 para mas marami akong mabenta. Nung araw na to ay naka5 plastic ako ng talbos ng kamote at ang isang plastic ko ay nagkakahalaga nga lang ng 10 pesos. Bago nga ako umalis, kinuhanan ko din ng talbos ng ampalaya yung pinsan ko. Dahil nga pag benta day ko ay dun din ako nakikikain.
Isa pa, pare-parehas nga kaming paborito to. Yung ilalaga mo lang tapos isasawsaw sa bagoong isda na may kamatis. Dahil nga marami akong dala, nagpatid na rin ako kay Kuya Allen at bitbit na nga rin ng tatay ko yung ibang paninda ko. Saktong-sakto dahil may lakad din yung tatay ko kaya't makikisabay na lang ako sa paglabas. Sa dami ba naman ng dala ko, paano ko to bibit-bitin kapag naglalakad? Pero every time naman na tinda day ko ay talagang hinahatid ako ng tatay ko. Sa edad na 75 years old, alam nyo bang ang lakas pa rin niya? Ang lakas pa niyang mag-garden at ang lakas pa rin niyang magmaneho. Pagkahatid nga niya sa akin, nagpunta naman kami sa barangay hall para magtinda ni Mama Joy. Ito nga pinuntahan namin si Kagawad Lovely Collado para bentahan. Nung una, tawang-tawa kami ng pinsan ko. Katawa ka mo. Magkagamano ata, madam. Kagamanag sa kamay. Maditanto ko lamang. Wow. Ako naglakaman, mayat, tila ko. Sige ta petchay, inar daw ti silang petchay ilaw ti sardinas, petchay ilaw ti kwa, o. Tapi nakadabong na eh. Sangapulo. 50. Ang tili naglaka, sangapulo lang. Matang kayo, madam. Padawat mo na. Ayan na yung naglako ti kastas. Tapos ilaw ko ti sardinas. Luto ka mo? Kawan! Anyan, nagkaladoan na ko nga pa ano. Madam, apit ka karupang anja. Shop DJ para municipal council. Dahil nga sa kakachika-chika namin sa kanya, napadami nga yung kuha niya ng gulay namin. Syempre, tuwang-tuwa naman kami. Tangkilikin ang produktong agrikultura. Fast forward, nakatapos na pala kami sa pagsundo ng mga bata sa school. Para na nga kaming tindahan on wheels ni Mama Joy. Dahil hanggang sa school ay nagtitinda nga kami ng petchay. Yung mga waiting parents doon, sila nga yung binibentahan namin. Sobrang mura na nga lang din daw yung petchay namin at siguradong hindi patadtad sa spray. Fast forward, hapon na to at pinuntahan nga ako ni Ate Cheska. Dahil medyo naparami nga yung kuha ko nung araw na to, inabot nga ako ng hapon dito at kasama ko nga tong mga bulinggits. Sabi ko, magtawag sila. Pero pag ganitong medyo pahapon na, sinisil ko na nga rin yung mga gulay namin. Ayaw ko na kasi nang nag-uuwi. Akala ko nga hindi ko to mabebenta lahat. Pero bandang hapon ay sunod-sunod na nga yung bumibili. Tapos dinadagdagan ko na nga yung binibili nila. Nagtatawag na nga lang din kami dito. Napapahinto na nga sila at bumabalik para bumili. So ayan, sa wakas nakapaubos na rin ako ng araw na to. So paano, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!